May buko at female flower na ho yung aking kalabasa. Kaya mag-i-start na ho ako mag-araw-araw mag-pollinate nitong kalabasa. Ito ho si Kalo, ang cute na cute kong kalabaw. Nagluto din ho ako ng aming pananghalian na kalabasa. Ginisang kalabasa na meron hong tinapa, tokwa at saka humiking tuyo. Hi mga katrops, magandang buhay! May bulaklak na nga ho yung aking kalabasa. Kaya bago ho ako mag-hand pollinate, ay nagkape ho muna ako at naggitara. At dahil bago lang hulit ako nakahawak ng gitara, ay medyo masakit ho sa daliri. Pero okay lang ho yan, ay sanay naman. Pagkatapos ko hong magkape, ay agad na ho ako nagpunta doon ho sa kalabasa. Ngayong araw ho, ay ako ho ay magsasaklob. Dito ho sa amin mga katrops, sa Lumban, Laguna, ang tawag ho sa amin ng hand pollination ay saklob. Kumbaga, kinukuha ho namin yung male flower at isasaklob ho namin siya doon sa female flower. Sa inyo ho palang lugar mga katrops, ay ano hong tawag sa inyo ng manual pollination? Sa amin ho kasi saklob. Ay inyo nga hong i-comment diyan sa comment section. Ilagay mo na din ho kung taga saan ka para alam ko ho kung saan hong lugar yung tawag na iyon. Meron nga ho pala tayong mga pollinator. Ito nga ho pala yung mga bubuyog na dumadapo ho sila sa mga bulaklak at sila ho yung nagtatrabaho para mag-pollen. Ang ginagawa ho ng mga bubuyog ay dadapo ho sila doon sa loob ng bulaklak at pakukuha ho nila yung pollen ng male flower. Idikit ho iyon doon sa katawan niya at pag ho sila ay dumapo doon sa female flower ay mapopollen na ho iyon. Ang male flower nga ho pala, yun nga ho pala yung mga bulaklak na walang bunga. Ang female flower naman ho, sila ho yung mga bunga na meron hong bulaklak. I mean, yung bulaklak na meron hong buko o bunga sa ilalim nila. Aming hong kinukuha yung mga male flower at pag nakakita ho kami ng female flower, amin ho silang isasaklob doon ho sa bulaklak. Iyan ho pala yung female flower natin. Meron hong bunga doon ho sa ilalim ng kanyang bulaklak. Iyan ho yung amin sinasakluban. Napansin ko ho ay madami na ho siyang hanep. Ay mai-sprayhan ko ho siya bukas ng 7. Sa inyong lugar ho, anong ini-spray nyo ho diyan sa hanep doon ho sa kalabasa? Ay baka nga ho yung ma-share diyan sa comment section na ma-try, ma-spray sa aking kalabasa. Ganyan ho yung pamamaraan namin ng pagsasaklob. Tuwing umaga ho kami nagsasaklob pag sikat ho ng araw dahil doon ho siya nakabuka yung mga bulaklak. Hanggang 8:30 ho kami nagsasaklob. Kaya mas maganda ho ay tapos na ho kayo magsaklob ng ganong oras. Dahil pagdating ho ng alas 9 ng umaga ay ang mga bulaklak na iyan ay nakatiklop na. Kaya kung madami ho siyang bunga ay kailangan nyo ho may katulong sa pagsasaklob para hindi ho kayo maabutan sa pagtikom ng bulaklak. Bukod ho sa pagsasaklob ay sinasabay na din ho namin diyan yung pagpoprone. Bukas ko na ho siya gagawaan ng video pero ngayon ho ay saklob po muna or pagpopollinate yung aking magagawa. Alam nyo ga ay bukang-buka ho yung bulaklak ng mga babae kaya kahit malayo ho ay ramdam ay kita nyo ho yun na babae ho yun. Ay kahit tagal mo ho kasi magparamdam ay yan tuloy. Ay na lang Ito ho yung male flower. Ito naman ho yung pollen ng male flower. Kung napapansin nyo ho yung mga nalalaglag pag ho aking siyang pinipiti. Yan ho yung pollen ng male flower. Yan ho yung kailangan mapunta doon sa female flower. Yan ho mga lumalaglag na iyan. Yan ho yung mga dumidikit ho sa mga bubuyo. Lumilipat ho sila sa mga female flower. Madali lang naman ho mag-hand pollinate. Ginagawa ho namin yan para malaki ho yung chance na magtuloy yung kanyang bunga. Pag hindi ho kasi yan na-pollinate, ang mangyayari ho doon sa mga buko o sa bunga na maliliit ay malalaglag. Pero hindi ho lahat na mapapollinate ko ho ay magtutuloy ho yung kanyang bunga. Malaki lang ho yung chance na matuloy ho yung kanyang bunga. 3 iras ho yung sakop ko sa pagsasaklob diyan mga katrops. Unang pagsasaklob pa lang ho kasi kaya medyo kokonti pa ho yung kanyang mga bulaklak. Kaya para maaga ho matapos ay 3 iras na ho yung sakop ho sa pagsasaklob. Ang variety ho nito mga katrops ay Bella. 5 lata ho yung aking nabili. Bali ang napatanim lang ho ay 4. May mga na-harvest din ho pala sa amin din ho ng kalabasa. Kaya ako ho ay mangunghuwa at manghihingi ng panggulay mamaya. Tamang-tama ho kasi ay meron ho ako nabiling galunggong kanina. Masarap ho kasi talagang kapartner ng isda ay gulay. Ay mas maganda ho kung ako yung kapartner mo. Ay lang Masarap din ho palang ibulang lang yung talbos saka ho yung bulaklak ng kalabasa. Sadyang makakapaggulay na naman ho tayo niyan mga katroops. Nung matapos na ho akong magsaklob ay ako ho ay nanghingi ng kalabasa doon sa kabila. Ay pang ulam lahang para may mauulam ho akong gulay ngayon. Umuwi na ho ako sa kubo para makapagkapit, makapagpahinga na din. Tas mamaya ay ako ho'y magluluto na ng aming pananghalian. Akin lamang hong in-slice itong galunggong. Sa mga nagtatanong ho pala ay bakit di ko ho limasin itong tubig din ho sa farm. Kung tubig ulan daw ho baga yan. Bali ito ho ay tubig lawa na ho. Karuktong ho ito ng Laguna de Bay. Kaya kahit limasin ko ho yan ay babalik at babalik lang ho yung tubig sa level niya. Dini ho sa
sitawan mga katrops, baka ho November o December makatanim na ho tayo. Kaya pag ganito ho talaga, magbe-birthday ako ay talaga nagtataas ho talaga ang tubig diyan. Noong nakaraang taon ho ay hindi ho umabot ang tubig diyan. Kaya nakapag-birthday ho ako diyan ng walang tubig. Kaya ngayon ay kailangan ho talaga lagi tayo nakabota. Ang lulutuin ko ho pala ngayon araw mga katrops, aming hong pananghalian ay ginisang kalabasa na mayroong hong tinapa, may kintuyo at saka ho tokwa. Kahit wala hong karne ng baboy niyan ay masarap po yan mga katrops. Ay kung hindi nyo pa ho yan natitikman ay inyo na hong subukan at lutuin sa inyo. Doon ho sa tinapa ay hiwalay ko lang ho yung tinik saka ho yung ulo. Doon naman ho sa laman at saka ho sa balat, yun ho yung isasama ko ho sa paggigisa. Pagdating naman ho doon sa tinik at ulo, akin lamang ho siyang ibubukod at lalagyan ng tubig. Aking ho siyang pakakatasin at isasama ko ho yung sabaw niyan doon sa paggigisa para mas lumasa ho yung tinapa. Nakapag-slice na din ho ako ng tokwa, maliliit na hiwa lang ho. Yan ho yung pansit na nilalagay ko. Bali, may kintuyo ho yan. Aking unang hong gagawin ay magpipirito ho ako ng galunggong. Masarap din ho palang gawing sarsyadong galunggong iyan. Tapos madaming kamatis. Ay, mahal ang kamatis. Nung maipirito ko na ho yung galunggong, ay ako ho'y magigisa na ng bawang at saka ho sibuyas. Kaso lahang ay medyo nalito ho ako diyan. Dapat pala ay una ko hong ipipirito yung tokwa. Pero okay lang ho yan. Sa inyong lugar ho mga katrops, anong recipe ho ang ginagawa nyo doon sa kalabasa? Ay baka iyong comment diyan sa comment section ng aking mailuto sa susunod na mga araw. Tapos ilalagay ko na din ho yung katas ng tinapa. Ay sobrang nakakatakam ho talagang kainin yung ganyang kalabasa. Ay kadilaw. Kaya mga bata ay tayo kumain ng mga gulay. Masarap na masustansya pa. Tulad ho ni ring kalabasa ay sadya hong pampalinaw ng mata yan para magkaroon na din ho ng linaw. Sasagutin ka ho na nililigawan mo. Ay bala lang Habang inaantay ko ho maluto yung kalabasa at saka ho yung making tuyo, ay akin ho munang ipapastol tong si Kalo. Yan ho si Kalo mga katrops. Hindi na ho siya umiiyak nung nakaraan ho kasi iyak ho ng iyak kasi first time niya mahiwalay. Maamo na din ho siya. Akin na ho siyang ipapastol dun ho sa may damuhan para makakain na din ho siya ng kanyang pananghalian. At ako ho'y kakain na din ho ng aming tanghalian. Kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ko ho ngayon ay perito hong galunggong at saka ho kalabasa na meron hong tinapa, tokwa at making tuyo. Favorite ko ho talaga itong pansit na ito, yung making tuyo kahit ho sa balato. Ayan ho yung aking inilalagay. Sa inyong lugar ho, ano ho nilalagay na pansit ninyo diyan ho sa kalabasa? Namiss ko din ho talagang kumain ni ring kalabasa kaya baka ho bukas o sa susunod na araw makapagkaramba naman or okoy. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!